So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW, ang mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy po tayo sa ating pababalita dito ng mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administrations, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal na po ang mga sinungaling magkabayan. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Sila po yung ating mga keyboard warriors mga kabayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po ay si Robel Ferrer Official. Nandiyan po si Eduardo Cartera, Army Lagaso, Shane Sibal, and Ma'am Julie Pintor. I-acknowledge po natin mga kabayan ang ating mga channel members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Faith Calante, Racete Rowell, Biabi Bar, and Mel Grace Holmes. Pasalamatan natin ang nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Olivia Lupiga Lake, nagbigay sa atin ng 5 pounds. Thank you so much. At siyempre mga kabayan, i-greet po natin ng happy birthday si Ma'am Benny Tuan. Actually, ang kanyang birthday mga kabayan ay this coming February 29 pa po. So again, advance happy birthday kay Ma'am Benetuan from Sito Ai Chicken, Japan. At syempre mga kabayan, i-greet po natin ating mga early birds. Nandyan kasama natin ngayong araw si Eme Sarino, Maria Midasiplon, Maricres Hernandez, Lynn Gonzalez. Nandyan po si Ashin, Ed Marabes, Rosario Estoche, Ribaya Edith from Hong Kong. Nandyan po si User. Well, siya nga pala sa ating mga viewers dito, ating mga kababayan po na hindi pa po in-update ang kanilang YouTube handle mga kababayan. Well, pasensya po. Kasi nga, kapag hindi nyo pa i-update ang yung YouTube handle, ang makikita po ni Sir Ivan ay word na user mga kababayan. Okay? So please i-update ho natin. And also kasama rin po natin yung araw si Munez Borromeo, nandiyan po si Michael Vequera, Antonio Payos, Leonardo Saliero, and Ma'am Aurora David. Okay, so mga kababayan, alam niyo po, until now, yung mga DDS na mga supporter, pati po yung mga DDS na mga vlogger, hindi pa rin po makamove on hanggang ngayon. Nag-iyakan sila mga kababayan kasi nga nalaman natin na ang ginawa po or ang nangyari po na prayer rally sa Cebu City, nilangaw mga kababayan. So kahit anong pilit na dito na dipinsahan at saka pinasangalingan, meron sila mga ipinakita po ng mga video mga kababayan pero liit lang po na area. Kitang-kita natin po sa mga videos na nakuha po sa drone shots, pati po sa mga kumakalat na mga pictures or video doon sa Twitter, talagang nilangaw mga kababayan, iilan lang po ang nagpuntahan doon. At alam niyo ba, meron pong meron pong nasagap na balita si Sir Ivan at saka narinig ko lang po doon sa ibang mga vlogger mga kababayan na nagpuntahan doon mismo actual nandun po sa event mga kababayan sa Cebu City. Sabi nila na bakit daw ang iba na nandun mga kababayan, ang iba nga pala mga tauhan pala yon ni Rama mga kababayan, ni Mayor Rama. So syempre wala silang choice dito kasi nga sila po tauhan ni Rama at kapag aalis sila, sabihin niyo mga kababayan na kahit boring na at walang kwenta, no choice sila kasi sila po'y binayaran mga kababayan. Ayon po yan sa aking narinig. At saka yung mga pinagsuot po ng mga white t-shirts mga kababayan,
Siyempre, yung iba doon, mga nabayaran na at saka may mga nakalagay dito na yung Cebuanos not for sale. Pero ayon po sa aking nakausap na taga Cebu City Makabayan, ayaw nila ang kanilang sinuot. Kasi ayaw lang mo pauto dito at siyempre, yung nangyari po na rally sa Cebu City, hindi po yun pre-rally, bagkos yun po ay political rally Makabayan. Yun po ay parang preparation dito sa darating po na next election sa 2025. Kaya nga yung mga politiko nandun, parang lagi pong nainira Makabayan. Pero aside po kay FPRD. Actually, fair naman po yung sinabi ni FPRD, hindi naman siya dito nanira po kay PBBM, pero ang nanira doon, yung pong si Roque, yun pong si Glenn Chong, pati po itong si Basti Duterte Makabayan. Sila po doon ang mga nanira. So ngayon, meron na pong nakaabot kay Sir Ivan informations na yung mga tao na nagpuntahan doon Makabayan, mga tauhan daw yun ni Kibuloy or member po ng KOGC. Kaya kung makikita natin na maraming tao po, actually marami nang pong tao Makabayan, pero hindi po ganun kadami. Like for example, doon po sa nangyari sa rally sa Sultan Kudarat. Kasi ayon po sa nabigay sa atin ng informations na hindi daw umabot ng 9,000 lahat yung attendees na nagpuntahan doon sa Cebu na rally Makabayan. Fake news ang kanilang sinabi na umabot daw ng 20,000 na attendees Makabayan. Fake news yun. Hindi daw umabot ng 9,000. And again, may nasagap rin po si Ivan. Kasi nga nagpuntahan ako doon or pumunta ako doon sa isang vlogger Makabayan na I think kilala ho natin na nangalan po ay Travelers. Sabi doon nadulas Makabayan kasi nga after daw sa rally or pagkatapos po ng speech po ni FPRD Makabayan, nagtambayan muna sila doon po sa isang tent at kasama nila ito pong si FPRD Makabayan. Ayon po ng vlogger na yon. So ngayon, may nasabi po itong vlogger na to na ito daw si FPRD nagmura Makabayan. Minura niya yung mga taga Cebu City kasi hindi daw sumang-ayon sa kanyang gusto Makabayan or gusto pong mangyari. Pinagmumura daw ni FPRD. At minura rin po niya. Ito rin tungkol po sa ulan, di ba umulan Makabayan, at saka ang lakas nga Sinisisin na dito ni FPRD ang ulan kung bakit daw, ito daw ang dahilan kung bakit daw hindi napuno yung binyo ng Makabayan. So dahil po sa sinabi po ng vlogger na yon, ito po ay kumpirmado na hindi talaga puno ang binyo Makabayan. At alam niyo ba, may nasabi rin po daw itong si Glenn Chong, si Glenn Makabayan, na yun dang pag-ulan na yun doon sa Cebu City, sabotahe lang yun ng mga taga Cebuano Makabayan. Nag-gets niyo ba si Sir Ivan? Ang ibig sabihin, yung ulan na yun, artificial na Makabayan. Maniwala ba tayo, artificial daw yun? Kasi daw, meron ng ginamit na technology para daw umulan Makabayan at yun daw ay intentional timing na timing po sa kanilang rally Makabayan. As sino ang nagsabi? Si Glenida Makabayan. So, meron akong nakita po na video na kung saan ito ang ebidensya, ang ginamit po na technology Makabayan. Okay, so, pag-usapan din po natin, ito rin walang kamatayan talaga hanggang ngayon. Ito po mga haters po ni Sir Ivan at saka mga anti-Marcos na hinahanapan tayo na sana daw yung 20 pesos per kilo na bigas ni PB Makabayan. Hinahanapan pa rin tayo. Di ba napansin ba natin na marami pong mga nag-comment, mga haters natin doon po sa ating last vlog, di ba ang dami pong comment Makabayan. Marami po to naghanap ng 20 pesos per kilo na bigas. Pero napahiya sila kasi nga meron pong promise, meron pong pangako si FPRD na pababayin daw niya yung presyo ng bigas down to 7 pesos Makabayan. Pero nangyari ba yung 7 pesos per kilo? So ngayon, meron pong nagbigay sa atin informations na kung saan mas worse pa pala yung presyo ng bigas noong year 2018 sa panahon po ni FPRD Makabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga ayon po sa aking pananaliksik. Actually, thank you nga pala sa nagbigay sa atin informations at nakita ko rin po doon sa comments sa ating comment section Makabayan, umabot pala ng 80 pesos per kilo ang bigas sa Pilipinas sa year po 2018. Doon ko lang nakita Makabayan. Actually, merong pictures na hindi naman fake news may pictures lagi si Sir Ivan. Umabot pala ng 80 pesos per kilo ang bigas nung last year 2018, panahon po ni FPRD. Pero ang tanong, bakit hindi nila binatiko si FPRD? At saka sana hanapin niyo rin po na saan na yung sinabi po ni FPRD na 7 pesos per kilo na bigas. At saka meron pong pangako si FPRD na in just 6 months daw, mawawala na daw yung droga sa Pilipinas. Nawala ba yung droga after 6 months Makabayan? At sabi pa nga niya, mahirap daw sugpuin. So naghingi siya dito ng extension ng other 6 months. Pero until now, hindi po nasugpo Makabayan or hanggang nga pala,
hanggang natapos po ang kanyang term, hindi po nasugpo ang drugas, talamak pa rin mga kababayan. At saka, ulitin ko lang po, yung technology na sinasabi po ni Glenn Chong, meron tayong video mga kababayan, ipapakita natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, marami itong binibitaon dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Harap na mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. Of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ng Sir Ivan, mga Suki Wrestling Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Wrestling Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kababayan ko, well, I would like to remind you, hopefully po, sana, kunting favor lang po, na before na mag-start sa ating pag-vlog dito, at saka kung meron po tayong bagong vlog mga kababayan or video po na inilabas si Sir Ivan, sana huwag natin kalimutan po na mag-share always. Malaking tulong yan mga kababayan, ang simpleng pag-share po ng ating video, at saka please don't forget also to like our video, at saka doon po sa mga kababayan nating mga viewers na hindi pa po nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe mga kababayan. And again, please don't forget to share and like our video and don't forget to subscribe sa itong channel mga kababayan. Okay, so una sa ating pag-uusapan mga kababayan, good news muna tayo na kung saan pinasaya po ni PB mga kababayan ang lahat ng mga senior citizens, pati rin po yung mga nagtitinda na meron silang sariling produkto mga kababayan. So for more details, let's watch this. Dalawang mahalagang batas na nilagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang maagang pamimigay ng benepisyo sa ilalim ng Centenarians Act para sa mga senior citizen at ang pagpapalakas at pagtataguyod ng mga produkto at serbisyong tatak Pinoy sa buong mundo. Yan ang ulat ni Alan Francisco. 82 years old na si Lola Corazon at natutuwa siyang mabalitaan na pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa Centenarians Act of 2016 sa ilalim ng Republic Act No. 11982. Ibig sabihin, kung dati ay makukuha ang 100,000 pesos sa mga lolo't lola na abot sa 100 taong gulang, ngayon, oras na may patupad na ang batas, mapaaga na itong mapakikinabangan ng mga senior citizens simula 80 years old pataas. Pagdating ng 80 years old, makatatanggap na ng 10,000 pesos ang isang Pilipino, dagdag na 10,000 pagsapit ng 85, gayon din kapag 90 years old na at 95 na. Habang pag-abot ng 100 years old, kompleto niyang makukuha ang 100,000 pesos. Naku, napakaswerte ko naman. Ano po? Dahil mabibigyan ako ng pampabili ng mga pagkain. No? So ano po nararamdaman nyo ngayon? Ay, masayang-masaya. Ang 77 years old namang si Lola Winifrida, bukod sa pagmamahal sa kanyang pamilya, gagawin aniya ang lahat ng pag-aalaga sa sarili para umabot sa 8 years old at sa mga susunod pang edad para sa benepisyo. Mabuti, salamat. Dahil makakatanggap ng ganun galak eh. Siyempre kasi ito, may maintenance ako. Nag-iisa na lang ako sa bahay. Yung ganun. Nakakatulong ba yun? Nakakatulong din ang gusto to. Pang pagkain, ganun. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa Malacanang kanina, sinabi niya na ang pagpapalawig ng Centenarians Act ay pagkilala sa mga nakatatandang Pilipino. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. Aminado si Pangulong Marcos na hindi lang ang cash assistance na ito ang deserved matanggap ng mga senior citizens, kundi ang iba pang mga tulong ng gobyerno sa pangkalahatan.
There were already close to 10 million seniors 2 years ago. And there are many of us here who have already crossed that Rubicon line. That's why we might be suspected of having passed this bill for ourselves in preparation for our dotage. But as this demographic enlarges, the societal facilities that attend to them should be expanded as well. Bukod sa mga senior citizens, ikinatuwa rin ng mga senador ang paglagda ni Pangulong Marcos sa nasabing batas. Ayon kay Senator Bong Revilla, tiyak na maraming mga lolo at lola natin ang makikinabang rito. Alam naman natin yung ating mga lola at lolo, sila yung kumbaga nag-aalaga sa ating mga nagtatrabaho ngayon, malaking utang na loob natin sa kanila. Pinuri rin ni Senator Sherwin Gatchalian ang paglawak ng saklaw ng Centenarians Act sapagkat mas makapagbibigay aniya ito ng pagkilala sa kontribusyon ng ating mga nakatatandang Pilipino. Isang patunay aniya ang pagsasabatas nito sa kanilang pagsuporta sa kabuhayan ng mga kababayan nating senior citizens. Samantala, pinirmahan din ni President Marcos ang Republic Act No. 11981 o ang Tatak Pinoy Act. Sa ilalim ng batas na ito, palalakasin ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa pagkataguyod ng mga produkto at serbisyong Tatak Pinoy sa buong mundo. Ayon kay Pangulong Marcos, higit sa branding, ang Tatak Pinoy ay pagbibigay insentibo sa pagbili ng mga local products. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, it must only be applied to those that meet this high standard. And as such, we shall give preference and priority to our products. Ayon kay Senator Sani Angara na principal author ng bill, magandang hakbang ito dahil layo ng Tatak Pinoy na mapatatag ang ekonomiya sa pamamagitan ng mas malakas na koordinasyon ng gobyerno at pribadong sektor. Okay, sa ating mga pinalangga po ng mga seniors, good news ba? Happy ba makabayan? Diba? So palakpakan naman natin si PBM. Okay, so jump tayo sa ating next topic. Well, good news pa rin po makabayan. Pero before tayo punta doon sa plano po ng taga-DA, kasi alam niyo po, may plano ito ng DA makabayan. Kung high-tech man noon ang ginamit po doon sa mga palayan natin, sa rice field makabayan, para po matugunan po yung issue ng magsasaka, mas high-tech pa po. Bakit, Sir Ivan? Kasi ang Pilipinas o yung DA gagamit na po ng satellite makabayan para po ma-monitor yung rice field po ng mga magsasaka natin. But before that, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po na o isa nga pala, yung press conference nga pala ni Secretary Larry Gadon makabayan. Di ba kahapon, may napakita ko dito sa inyo na isa pong vlog po ni Larry Gadon na kung saan sinupalpal niya yung mga naghahanap po dito na nasaan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas ni BBM. Di ba sinupalpal po ni Atty. Larry Gadon? So ito po yung minute makabayan at hanggang ngayon, kinuyog po si Atty. Larry Gadon na kung saan wala daw siyang right makabayan na sumagot doon daw sa issue ng bigas, isamantala iba daw yung trabaho ni Secretary Larry Gadon dyan sa gobyerno natin. So yun po ang sabi ng mga DDS ng mga vlogger makabayan. Wala bang right na magsalita po si Atty. Larry Gadon? Hanga nga ako ni Atty. Larry Gadon makabayan kasi nga nakita natin na ipinagtanggol niya talaga si BBM at alam ho niya yung sitwasyon makabayan kung bakit pa hindi pa bumaba or hindi pa kaya pababain po yung presyo ng bigas until now. Pero meron siyang press conference makabayan, sinagot na naman niya, sinabunan na po niya yung mga nagbabatikos po kay BBM. So for more details, let's watch this. Isa po sa talagang issue ngayon na gusto po namin makahingi ng komento sa inyo mismo na paulit-ulit kasi parang silang plaka lalong-lalo na yung mga bashers ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol po dun sa 20 pesos na bigas. I think sir, you have a recent na vlog explaining about that na kung saan po parang right now in our present situation medyo imposible pa talaga na ma-achieve yung 20 pesos na bigas. But that is a pangarap ni PBBM and even President Bongbong Marcos. May sarili po siyang explanation regarding that matter. So para sir, sa inyo po, hihingi po sana kami ng explanation nyo rin sir. We all know na napaka-maalam po ninyo regarding this matter po sir. Okay. Lahat naman talaga ng Pangulo ng Pilipinas ay naglalayon na o nagnanais na mapababa ang presyo ng bigas. Noong panahon ni Presidente Duterte,
ang kanyang ipinangako ay 15 pesos ang bigas. Pero hindi rin natupad. Itong kay President Bongbong Marcos ay sinabi niya na kanyang layunin din na mapababa ang bigas na at least 20 pesos. Pero nung time na pinangako niya yun, hindi naman pangako, kundi yun ang kanyang target. Nung time na yon ay hindi pa lumabas ang problema tungkol sa Ukraine. Bakit kamo napakahalaga ng issue ng Ukraine na yan sa atin? Kasi yung lahat ng ating mga abono sa agrikultura, yan ay siguro 90% nagagaling sa Ukraine. Kasi sila lang talaga ang nakakapag-produce ng abono na gano'n kamura. Meron din sa Brazil, pero mahal. At ang Brazil naman, ginagamit din nila ng sarili nila sa kanilang rice and corn industry. Kaya yung quota o yung portion na inaalat nila para sa exportation ay maliit din. Yung Ukraine lang talaga ang meron tayong parang napakataas na quota ng pag-import ng abono o yung urea. Nagkaroon ng gera. So, zero. Wala tayong nanggagaling na abono galing sa Ukraine. At nagkaroon ng drought. Kahit dito sa Southeast Asian countries, na mga rice-producing countries like Vietnam, Cambodia, China, India, ay naghigpit ng pag-i-export ng bigas kasi sila rin ay kinukulang or nangangailangan din. Lumalaki din yung populasyon nila, tsaka ang kanilang pangangailangan sa bigas ay matindi din. At dahil na apektado din sila nung nangyari sa Ukraine at apektado rin sila ng drought, itong El Nino, naghigpit na rin sila ng pag-export. Isipin nyo dati ang 40% ng rice export sa buong mundo ay nanggagaling sa India. Pero naghigpit din sila. Ang China ngayon ay nilimit na rin nila ang pagbenta ng bigas. At kaya nga si Presidente Bongbong Marcos ay noong nakaraang buwan ay nagpunta ng Vietnam dahil na ang Vietnam din ay naghihigpit na rin ng quota ng bigas for export. Hanggang sa nakipag-usap doon si Presidente upang lamang ng patuloy na mabigyan tayo ng mas mataas na quota doon sa bigas. At kakaibat ng mga efforts ni Presidente Bongbong Marcos, gumagawa naman tayo ng sarili nating paraan upang mapataas ang ani ng ating palay. In fact, in 2023, ay nagkaroon tayo ng mahigit kumulang mga 300,000 metric tons na naging karagdagan sa ani ng palay kumpara doon sa mga previous na taon. At dahil na rin yan sa mga programa na ginagawa ng ating Pangulo kasama ang Department of Agriculture. Itong mga darating na taon ay madadagdagan pa yung increase of production na yan. Kung makakarinig kayo ng mga kababayan natin na nagreklamo na mahal ang bigas, sa totoo lang ay ang bigas, kagaya sa Japan, ay more than 150 pesos per kilo. Sa pag nagpunta ka ng ibang bansa, mas mahal ang bigas. Sa bandang Europe, mga nasa 300 pesos per kilo. Kaya kung tutuusin mo, yung ating 44 pesos, 45 pesos ay mababa pa yun kung ikukumpara mo sa iba. Tapos yung reklamo nilang mga ating mga kababayan na mataas daw ang bilihin, talaga naman dati pang mataas ang bilihin bago pa maging presidente si BBM. At kung ikukumpara ang bilihin dito sa atin kumpara sa ibang bansa, mas mataas ng 3 doble ang sa kanila. Kasi ako, halos every 1 month o 2 months nag-a-abroad ako, naobserbahan ko rin yung ating mga kapaligiran.
napakamahal kung tutuusin mo. Mas mahal sa Hong Kong, mas mahal sa Singapore ang bilihin. Diyan lang yan kasi kinukumpara ko dito sa mga karating bansa natin. Sa kanila nga times 3. At isa pa, nakontrol naman ang pagtataas ng presyo dahil naging 2.8% ang ating inflation rate. Ang inflation rate noong panahon ni Presidente Duterte umabot ng 8% yan. Hanggang sa nung mag-take over si Presidente Bongbong Marcos ay nasa 7.6 pa yan, inflation rate. Bumaba na lang ng bumaba dahil dito sa mga pamamaraan na ginagawa natin. Siguro hindi alam ni Secretary Gadon Macaabayan na may sinabi po si FPRD na gusto niyang pababain po, pangako niya na ang per kilo na bigas ay gawin niya daw na 7 pesos per kilo, Macaabayan. Siguro ang nalaman niya ay only 15 pesos. Pero yung 15 pesos, Macaabayan, hindi pa rin ho yan naabot po ni FPRD. Di ba? Yung after po na or yung before po na end ang term po ni FPRD ay hindi talaga umabot po ng 15 pesos per kilo ang bigas, Macaabayan. May nakita ba tayo? Di ba yung umalis po si FPRD, yung per kilo ng bigas, Macaabayan is 40 plus or 30 plus pala pataas yun. Di, mahal pa rin. Pero ngayon hinahanapan na si PBM na saan daw yung 20 pesos per kilo na bigas. Hindi nga natugunan ni FPRD. Pero alam nyo, mga anti-Marcos na nandito, mga bashers sa Sir Ivan, I would like to remind you na yung gobyerno natin gumawa po ng paraan, lahat ng paraan para mapapa-improve pa yung mga ani natin dyan sa palayan at para po mapa-improve po yung technology na ginagamit po currently ng ating mga magsasaka. Ano yun, Sir Ivan? Ipapakita ko sa inyo yung plano po ng DA ngayon na kung saan first time in history na mangyari po sa Pilipinas kapag mangyayari ang Macaabayan, gagamit na po ang ating DA ng satellite para lang po sa ating agricultural po na mga products, Macaabayan, or yung sa mga sakahan nga pala. Mamonitor kasi lang dito yung palayan, ang health ng palayan at saka yung sitwasyon po ng soil, Macaabayan. Kaya nga gagamit sa dito ng satellite. First time in history kapag mangyari ang Macaabayan. So for more details, let's watch this. Kapwa lumagda ang Agriculture Department at Philippine Space Agency ng kasunduan upang mas matulungan ng mga sakahan sa bansa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Nakikipagtulungan na ang Department of Agriculture sa Philippine Space Agency upang itaas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking sapat ang pagkain sa harap ng banta ng El Nino. Nagkasundo ang DA at PhilSA na gumamit ng space technology sa pagsasaka. Sa isang Memorandum of Agreement, gagamit ang dalawang ahensya ng sensor at satellite na magmomonitor sa kalusugan ng tanim at kondisyon ng mga sakahan. Mababantayan din ang mga farm-to-market road para masigurong walang balakid sa paghatid ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya para matutukang maigi ang sektor ng agrikultura. Isasagawa ang pilot testing ng proyekto sa Nueva Ecija na kilalang rice granary ng bansa. Iginiit ng Agriculture Department na paigtingin nila ang pagbabantay sa mga trader upang maiwasan ang hoarding sa sibuyas na nagdudulot ng pagtaas ng presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Tiniyak ng Department of Agriculture na nakahanda silang umalalay sa mga magsasaka, lalo na pagdating sa bentahan ng sibuyas. Kasabay na rin ito ng pansamantalang pagpapatigil sa importasyon nito na maaaring tumagal hanggang Hulyo. Ayon kay DA Assistant Secretary and Spokesperson Engineer Arnel de Mesa, lumaki ng 40% ang production area ng sibuyas dahil marami anyan na engganyo na magtanim nito dahil sa ganda ng ani. Nung galing kami ng Nueva Ecija, last year it was only 7,000 hectares. Pumalo siya more than 10,000 up to 11,000 hectares yung tinaniman ng sibuyas. Dahil nga na maging naganda yung presyo ng mga nakalipas na panahon. Kaugnay nito ay sinigurado ni De Mesa na matutulungan ang mga nagtatanim ng sibuyas sa pagbebenta at pag-iimbak ng kanilang produkto para matiyak na mababawi ng mga ito ang kanilang mga pinuhunan. Tutulungan natin sila on the marketing side. So yung marketing linkages, market matching, at matulungan din natin sila sa storage, 'di ba, sa cold storage kasi hindi naman lahat 'yan ay ibebenta agad.
Yung iba dyan kailangan i-store para magamit natin sa mga susunod na buwan. Samantala, nilinaw rin ni Dimesa na babantayan ng DA ang mga local traders para maiwasan ng hoarding o pag-iimbak ng sobra-sobrang sibuyas nang sa gayon ay maiwasan rin ang pagsipa ng presyo nito sa off-peak season. Alinsunod na rin sa direktiba ni Secretary Laurel Q. Nakita nyo nung pumasok si Secretary, ang gusto niya makita talaga is yung accurate and real-time data. So isa yan sa mga gusto niya makita na datos, na dapat tama, sigurado, accurate, real-time. Yung gaano karami yung harvest, gaano karami yung pumasok sa storage, yung lumabas, ganun. Samantala, bukod naman sa pagtitiyak ng ahensya na maganda ang produksyon sa agrikultura sa pamamagitan ng suporta nito sa mga magsasaka, pagdating sa production inputs, mechanization, irrigation, storing at iba pa, isinusulong din nila sa bahagi ng regulasyon na magkaroon ng mga polisiya sa usapin naman ng importasyon sa bansa. O, di ba, mga kabayan, ulitin ko lang po dito, ang DA, ang gobyerno natin, gagamit na po ng satellite para po matugunan yung issue dyan sa sakahan, mga kabayan. Bakit hindi ho yan naisip ng previous administrations, mga kabayan? Well, hindi lang po sa kay FPRD, doon po sa after kay Apulacay, mga kabayan. Well, siguro, no? Siguro sa panahon po kay Apulacay, hindi pa ganun siguro ka high-tech yung satellite natin, mga kabayan. Siguro lang, ha? Baka, hindi lang taga naisip po ng after po kay Apulacay, si Aquino, hanggang dumating po sila si GMA, dumating po sila si IRAP, at saka so on and so forth, si Ramos, hanggang nakaabot po dito kay Panot, at saka kay FPRD. Bakit na hindi lang naisip po yung satellite, mga kabayan? Isamantalang malaking tulong ho yan, di ba? So, good job po sa mga association, good job po kay PBBM, kasi naisip nila ito yung satellite, mga kabayan. Kasi meron nga pala tayong bago po na satellite, mga kabayan. So, that is good news. Sa ating mga bashers na nandito, mga haters natin, well, sana po, mag-trust naman tayo ng konti sa Marcos administrations. Ulitin ko lang po dito, ginagawa po ang lahat ng ating gobyerno para po matugunan ang issue natin dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na ang ating bilihin, mga kabayan. So dapat trust na po tayo kay PBBM. Okay ba? So wag masyadong bitter eh. Alam niyo ba yung bitter? Once maging sobrang bitter kayo, magkakasakit kayo, mga kabayan. Okay ba? So anyways, ipapakita ko na sa inyo, mga kabayan, yung tungkol po sa sinabi ko na ito about po kay Glenny Chong, yung kalaguyo po ni Hital, mga kabayan. Kasi nga daw, nung nagtambayan sila doon sa labas, sa loob nga pala ng tent, after po sa pre-rally, may nasabi kasi, ito daw si Glenny Chong daw, na na sinabotahe daw ng taga Cebu City yung pag-ulan, mga kabayan. So, ibig sabihin, may ginamit daw na technology ang Cebu City para daw magkaroon dito ng artificial na ulan, mga kabayan. Kasi nga, ayon po sa kanila, unusual daw yung nangyari na yun. Kasi nga, nung hapon-hapon, mga kabayan, yung kalimutan ka lang Tagalog ng hapon-hapon yung hindi pa daw, wala daw ulap, mga kabayan, kundi meron pang init, sobrang init, pero hindi naman daw cloudy nung dumating na yung 6 o'clock in the evening, mga kabayan, o siguro 5:30 to 6 o'clock, hindi daw cloudy. Bakit bigla daw umulan, mga kabayan? So ngayon, may naisip po itong si Glenny Chong na ginamitan daw ng cloud seeding, mga kabayan. Alam ba natin kung ano po yung cloud seeding? Sa may idea na, please comment down below. So, ang ibig sabihin ng cloud seeding, mga kabayan, na merong gagamit sila dito ng private plane. So, yung private plane na yan, meron siyang dala po ng mga salt, mga kabayan. Yes, asin po. Yung asin na yan, hindi po yung usual na nabibili natin dyan sa market na pinagluluto, mga kabayan. Yung gagamitin natin sa pagluto, hindi po yan. Special po na salt, mga kabayan. And after that, ang private plane, or pupunta daw doon sa clouds, at yung salt na yung, mga kabayan, ibubuga daw doon. Yung salt na yon, kasi nga alam mo natin, di ba, yung salt ay mag-attract siya ng mga tubig, mga kabayan. So kapag marami nang ma-attract po na tubig, yung salt na yon na nilagay nila doon sa clouds, mag-create dito ng ulan, mga kabayan. So yan po ay cloud seeding. So ang cloud seeding, sa pagkakalam ko, ay ito po ay common na ginagamit po dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh, doon po sa UAE, sa Dubai, sa Qatar, dito doon po sa Jeddah. I'm not sure sa Bahrain, mga kabayan, gumagamit po sila doon. Kasi nga, gagamit talaga sila ng cloud seeding na technology. Kasi nga dito po sa Saudi, mga kabayan, sometimes lang kasi, or ilan siguro sa 1 month, baka 1 time na siguro ulan, mga kabayan, or baka in 2 months 1 time po ulan. At saka grabe pa ang init dito. So siyempre, kailangan po ng Saudi yung ulan. So kaya nga nakaisip sila ng cloud seeding, mga kabayan. At para maintindihan pa natin, ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Nas Daily, mga kabayan. So for more details, let's watch this. This is a private plane full of salt.
we're gonna drop that salt in the air. Why? For the first time ever, I want to tell you the story of how this country creates rain. Here in the United Arab Emirates, the weather is very dry, which means in the winter, weather is really nice. But it also means there is very little rain, and humans need rain. So the Emirates built this command center with one mission: make it rain. Here is the step-by-step process. They monitor all the skies in the country in real time and look for tiny clouds. The minute they find a small cloud, they get excited because it has rain inside it. Operation Research for? So they get a plane and a pilot, and they put 48 kilograms of a special type of salt inside that plane. Why? Because salt attracts water. We developed this nano-enhanced salt. It's 3 times better than normal salt. This is the first time they're opening this salt packet. Usually, this only opens up in the air. But now you're going to see what's inside of it. These salt molecules attract water particles and make clouds heavier and heavier until they rain. So, these tiny plates go up to the skies and drop salt right under the clouds. Check this out. And this process results in rain. It's as crazy as it sounds. So this is actually a natural phenomenon. It happens in the nature by itself. So we are just making it better and faster. And sometimes they don't even need to send a plane. They release this salt on top of mountains to generate more rain. This is a real program with tens of researchers and pilots working full-time to make more rain in the country. It's called cloud seeding. Okay, so naintindihan na natin kung ano po yung cloud seeding, mga kabayan. So ngayon, yan po ang kalang suspetsang na mga gunggong mga kabayan. Ito pong si Glenny Chong na sinabotahe daw ng Cebu City ang kalang rally, ginamitan daw ng cloud seeding, mga kabayan. Sa mga taga Cebu City, kababayan kong mga taga Cebu City, okay lang ba sa inyo na inakasahan kayo na gumamit daw kayo ng cloud seeding technology para daw inulan ang kanilang or para daw ulanin ang kanilang rally na nangyari doon sa SRP, mga kabayan? Okay lang ba sa atin? Sinabotahe daw. Or baka siguro lang ha, nagalit po ang ating Panginoon, si Lord Jesus Christ, dahil po sa kanilang gagawin po doon na instead na pre-rally, may pagiling-giling, mga kabayan, si Wawawin. Di ba? Merong pagiling-giling po ng mga babae doon. Kaya nagalit po si ang ating Panginoon, si Lord Jesus Christ, kaya inulan, mga kabayan. Wala po mang nangyaring sabotahe, wala pong nangyaring cloud seeding, at wala pong ginawang masama ang taga Cebu City. Di ba? Gunggong talaga eh. So anyways, mga kabayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abing. Ito po itong call kay Kibuloy. So for more details, let's watch this. Merong pangilan-ngilan na mga nagpapakilalang member ni Apollo si Kibuloy at kanilang sinisiraan yung mga testigo ng Senado under ni Senador Hontiveros na kontrobersyal sa di umano ay mga sexual abuse or sexual harassment at physical na mga di umano ay pananakit. Lalo na yung alias David na nagpakilala na siya ay apo ni Kibuloy dahil yun daw yung lola niya, kapatid daw ni Kibuloy na mga taga Bicol. Yun ang sinabi niya at marami siyang sinabi na mga hindi magaganda umanong nangyayari sa loob ng kanilang relihiyon o kanilang organisasyon. On record yan sa Senado, di ba? Nadinig naman natin lahat yan dahil public hearing yan. Ngayon, may mga lumabas na nagpakilala rin na kasama niya sa trabaho, kamag-anak niya, kilala daw niya iyang si David. Pinapalabas noong member ni Kibuloy na nagpapakilala siya ay matagal ng member na paninira lang daw yon at hindi daw totoo ang sinasabi sa hearing. Well, karapatan po yun
ng mga member ni Kibuloy na pinagtatanggol yung si Kibuloy na wala daw mali at masamang ginagawa. O yun, karapatan niya yun. Kaya lang, sa social media nyo dinadaan, kaya useless yan para sa akin. Kasi ang public hearing sa Senado, opisyal, naka-record. Yun ang pagbabasihan ng committee report, yan din ang pagbabasihan ng mga taong matitino na nakakaintindi ng proseso ng batas kung sino ang papaniwalaan o hindi. Pag ginamit ay social media, wala yan. Kasi matagal ko nang sinasabi, ang social media at saka media, hindi yan korte, hindi yan opisyal na magiging basihan para ma-record ang inyong karapatan. Especially sa ganitong public hearing sa ilalim ng mga batas at regulasyon sa Senado. At maging sa Kongreso. Ganun po yun. Kaya again, yung operation para i-counter yun pong mga testimonya or sinabi ng mga testigo sa Senado, hindi masisira yun. Kasi nakarecord yun sa Senado. Yung sinasabi ng sumisira sa kredibilidad ni alias David na member ni Kibuloy sa social media, wa-effect yun sa akin pong analysis at opinion. Maaring yung mga tao maniwala, pero hanggang doon lang yun. Kasi social media lang yun. Di magpunta kayo sa Senado, iniimbitahan naman kayo Ilang beses nang inimbitahan, ngayon nga may supena na para officially ma-record. Hindi usapang kanto, hindi usapan kung saan lang. Officially, may public hearing, doon ire-record ang inyong mga sasabihin kung ano man yun. Diba? Kung ang operation ng kampo ni Kibuloy ay gamitin ang social media, hindi maganda yun. Magpunta kayo ng Senado, isama mo yung mga member mo, kung papayagan kayong magsalita tungkol sa inyong pagdidepensa, di magiging record yun. Magiging bahagi yan ng mga committee report na gagawin after ng mga hearing. Ganun po yun. So kayo, tinatanong ko sa ngayon, yun ang aking opinion at analysis dyan. Kayo na mga nanonood dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions, sa aking mga tinatalakay dito. Sa tingin po ninyo makakatulong yung pag-counter ng mga testigo or yung mga sinasabi ng mga testigo sa Senado nitong ginagawa ng mga member ni Kibuloy sa social media. Ayan, malaya po kayo makapag-comment, react. Walang personalan dito, issue ko ito. Ito yung lehitimong issue ngayon at balita. Yung nagsasabing pinipersonal natin, hindi totoo yan, hindi mo naintindihan ang karapatan sa malalayang pamamahayag at trabaho ng mass media at ng social media. Okay, naman, hindi ko pinapansin yan, pinapaliwanag ko lang. Okay? Isang issue pa, ito ang medyo dala ba ito ng emosyon, kung ano-ano pa. Kasi yung sinasabi ni Kibuloy dun sa kanyang mahabang statement, napakarami ho kasi na sinabi niya ron At marami dun delikado na issue. Katulad nung kanyang sinabing parang wala na siyang tiwala sa mga politiko, kaya kanyang pinagre-resign ng Pangulong Marcos at saka si Speaker. Diba? Kahit na elected, may mandate mula sa taong bayan, kawalan ng respeto sa institusyon, kawalan ng respeto sa political exercise, kawalan din ng respeto yan sa mga taong bumoto kay Pangulong Marcos, 31.5 million. Di ba? Kasi sinasabi niya, umalis na kayo dyan, mag-resign na kayo, bumaba na kayo habang may panahon pa. Dahil ako na ang maghahawak, pamumunuan ko na ang bansa. Wow! Parang may pitik pa siya, parang wala na siyang tiwala sa mga politiko. Teka muna. Apollo Kibuloy, hindi ka nakiraan sa mga Duterte na iyong palaging pinagtatanggol? Pag nag-resign si Pangulo, although hindi naman mangyayari yon, under 1987 Constitution, ang papalit doon, pangalawang Pangulo, yung kaibigan mo, Sara Duterte, mga Duterte. Ngayon sinasabi mo, umalis yung Pangulo, ikaw maghahawak. So, wala kang tiwala at respeto sa pangalawang Pangulo. Ganun ba yon? Nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang dahil base doon sa iyong sinasabi, wala kang tiwala sa gobyerno, wala ka rin tiwala sa mga politiko dahil sinasabi mo, mga politiko nagpapahirap at dahilan kung bakit tayo ganito. Kasama doon ang mga Duterte na kaibigan mo. Baka kaya mga Duterte ngayon tahimik din sa issue niyan, sa iyong mga problema. Kasi nga, nadamay sila doon sa statement mo. Na ikaw maghahawak ng bansa, pamumunuan mo, umalis na ang Marcos at si Romualdez, habang maaga pa, habang may panahon pa, nagmamadali ka.
So pag pinalis mo ang Pangulo at pinalis mo ang buong naghahawak ng gobyerno, kasama doon si Sara Duterte, Vice President. So wala ka rin tiwala kay Sara? Ayaw mo rin kay Sara? Wow! O kayong mga DDS, kayong mga followers, basahin nyo ang sitwasyon. Si Kibuloy ba, kakampi pa ni Sara o ng mga Duterte o hindi na? Hindi ho pwedeng i-deny yan. Nandun sa kanyang napakahabang statement. Yung kanya sinasabing, umalis na kayo yan, pamumunuan ka na ito. Ako na maghahawak dito. O, di ba? Pati si Sara nadamay dyan. Inuulit ko, sa ilalim ng saligang batas, pag nawala ang Pangulo sa kung anuman dahilan, pangalawang Pangulo ang magte-take over. Hindi kung sino sibilyan. Hindi kung sino. Yung succession, alam mo ba yun? Vice President, pag nawala ang Presidente, Vice President, di ba? Pag nawala ang Vice President, Senate President. Pag nawala ang Senate President, kung halimbawa, ay House Speaker. Pag nawala pa yan, yung Chief Justice, yun po yung ranking eh. Ganon. Walang sinabi doon na civilian ang maghahawak. O ikaw ang maghahawak. Grabe naman yan. O, diba? So, ayan, mga DDS, alam nyo yun? Baka hindi nyo alam. Ayan. Pati si mga Duterte, nilaglag niya. Sa aking analysis, sa aking opinion, laglagan talaga. So, before na mag-jump sa ating next topic mga kabayan, shoutout muna natin. Nandyan po kasama natin si Kemi, hi to Ramel Rawasa, nandyan po si Rodolfo Randada Rabor, shoutout daw kay Regen and Jimboy na nandyan sa cute Cebu City. Hi to Ruth Minda Carbonel de Riada, nandyan po si Rales Carlinga, Angelita Holsinger, hi to Ninuka Asur, nandyan po si C. Braga, May Santos, hi to Bruno Barcelona Vlog. Siya nga pala yung channel po na Bruno Barcelona Vlog na nandyan sa Barcelona, Spain. Nandyan po kasama natin si Ryan World Begins from Virginia, USA. Shoutout natin si Ma'am Carclia, si City Beer, Redler, Trexie, Sir Louie, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Pool. Nandyan po si Ma'am Milan, Simply Tokis, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Lentec Power for Steam, Aiko, Pax, Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfers of Jackfers Family. At saka hi po kay Ma'am Jeline Quezon. Mga kababayan ko, may papakita ko sa inyo na isang Calio survey. Di ba alam ho natin na napag-usapan na ngayon na or may plano po ang gobyerno natin, CPBM at saka yung DSWD na dito po sa mga 4-piece mga kababayan na instant po pera ang ibigay. Di ba bigas na ang ibigay mga kababayan or bigas plus pera. So yun po mga kababayan natin na mga vlogger na nag-Calio survey mga kababayan, tinanong nila yung mga 4-piece na mga beneficiaries. So for more details, let's watch this. Maraming nagkaroon po ng issue na hindi na daw napupunta ng tama sa estudyante. Oo, dahil sa sangla, naitatagay. So, agree ka ba? Yan. Alam, pumuha si ate. Te, bata pa kami te. Ayaw call. Yan, ito ang ATM namin. Oo, yan. Hindi ako nagiinom, wala akong sugal. Pero yung mga issue na bagay na ganyan, hindi natin masasabi yan. Sa ngayon, wala kami nakukuha. Bakit mo? Kasi ibang namin mga anak, hindi nakakapag-aral minsan na maayos. Pag single mother ka, hindi mo maano dahil katuwang mo sa pag-anak buhay. Ano kapag nanganak? Katuwang mo pa rin. Pero ang 4-piece, malaking bagay para sa amin yan. Totohanan yan, lalo na sa akin yan, malaking bagay yan. Mula nung unang inalok ako niyan, nasa kahon lang ako. Siyempre, hindi naman lagi kang nasa kahon lang. Lumilevel up ka. So, nakakatulong sa inyo ito yung 4-piece? Talagang malaking bagay ang tulong sa amin sa 4-piece. Pero yung sanlaan, alak, sugal, hindi ako noon, wala ako noon. So, anong mensahe mo doon sa ibang tao na gustong tanggalin na yung 4-piece? Huwag naman. Agree ka ba doon? Hindi ako agree tanggalin ang 4-piece. Alam niyo kung bakit? Sa kagaya ko, single mother. Sa kagaya natin na magsisimula pa lang. Kagaya niya, single mother yan. Hindi nakaka-payout. Inaasahan niya yan. Inaasahan din namin yan. May pangangailangan din ang mga anak namin. Pero wag naman sana tanggalin ang 4-piece. Kasi malaking bagay sa amin yan. Tulong para sa amin yan. Hindi man buwanan o nadidelay, pero malaking bagay. Mampayag ka ba na 4-piece daw ay gawin na lang daw bigas kaysa daw pera? Depende, pwede naman eh. Bigas o pera, malaking bagay pa rin sa amin yan. Dahil kami mga taong binigyan yan ng mga gobyerno na yan. Swerte namin yan. Number 1 yan. Mensahe niyo po sa gobyerno para sa 4-piece. Salamat sa 4-piece.
Kung matatanggal man ako, kasi nantor na ako. Mula sa pool na malitang anak ko, ngayon malaki na. Nakapag-aral naman ng maayos. Maraming salamat sa Fortis. Huwag nyo naman sana tanggalin yan. Ako ayoko. Kahit ako, ayoko, pero 7 years na lang daw yung Fortis. Marami nagsasabi, 7 years na lang daw ang Fortis. Ano, gusto ko pa nga eh. Habang lumalaki yung mga anak ko, nakapagtapos na yung isa. Nakapagtapos na yung isa. Kasi 3 lang yan eh. Dapat yung isa naman, isa. Kasi ilan ang anak ko, siyam. Oh, 3 lang ang kailangan. Ate, bilang isang Pilipino at may malasakit sa bayan, I'm sure, at sa pamilya, ano yung pipiliin mo? Ayuda o proyekto ng gobyerno? Ang ayuda, 1 beses lang yan. Hindi kagaya ng bigay ng gobyerno. Buwan-buwan. Mapabigas, mapadilata, mapaano, malaking bagay sa pamilya. Kaya mas gugustuhin ko yung proyekto ng gobyerno. Pangmatagalan. Buwan-buwan. Ika nga. Lingguhan. Kung ako maging tanod, whatever na maging anong gobyerno, o ano man na ibibigay, meron. Tupad. Yan, mas maganda yung mga ganyan. Sa tingin ganyan. mo, ate, bakit proyekto ang pilin mo? Ba't ayaw mo ng ayuda? Ayoko ng ayuda kasi ang ayuda, 1 beses lang yan. Maano mo ba sa pamilya mga 1 beses lang? Hindi. Kailangan talaga. Trabaho. Bigay. Yung buwanan, yung mga hindi naman natin sinasabi na bigyan ng katamaran ng Pilipino eh. Trabaho yan eh. Bawa, kung ako bibigyan ng puhunan, sa tindahan ko, yun nga lang din natin masasabi na lulugi sa tumal, sa taas nga lang ngayon ng kalakal. Ate, about sa magsasaka, about sa mga farmers, ngayon po, ang administrasyon, binigay na po ng libre yung mga utang na lupa na nasa 1 million yung hectares. Yung utang na lupa, yung lupa ko, di ko pa Ngayon po kasi binigay na po ng gobyerno yung hindi ko pa natutubos yung lupa years. ko. Sa mga magsasaka, sa mga magsasaka 1 milyong hektarya po sa buong Pilipinas. Ano po para sa palagay ninyo bilang sa Pilipino, agree po ba kayo na ibigay na lang at wala nang babayaran mga Pilipino doon? Depende kasi pero ako mas gugustuhin kung ako magsasaka. Opo. Siyempre yung iba naman, yung iba talaga sa lahat hindi kaya bumili ng palay. Meron pa may tinatawag na yun, hila-hila. Hindi rin maano, may abono pa ba yun? Para sa akin, ibigay na lang nila. Kasi kawawa rin naman yung iba. Salat din. Bago makapasok kapag-aaral yung mga ibang anak, kalakad pa ng pahaba-haba. Ibigay na lang sa magsasaka. Sa part mo, ate, masaya ka doon na binigay na lang ng ibigay na lang. Bongbong Marcos? Oo, bigay na lang sana ni Bongbong Marcos. Nabigay na kasi ito Salamat, nabigay na. Sa mga pabahay po, ano pong panawagan natin sa ating Presidenteng Bongbong Marcos? Pabahay, Diyos ko, yan nga hinahanap ko yung pabahay. Kagaya na wala itong bahay. Yan ang kailangan namin. Yung mga nakatutulog lang kami sa kailangan namin ng bahay. Yung ika nga nabigyan muna kami ng ito, paupa mo muna, susunod na buwan, ikaw nang bahala. May gano'n kaya? Ate, meron. Ate, nakapag-apply ka na ba ng pabahay? Wala pa. Hindi ka ba lumapit sa City Hall dahil ngayon po ang Palestine ay dadaan sa City Hall? Meron ba? Opo, meron. Sige, susunod. Building ang pabahay ngayon ng administrasyon. Sige, sa susunod apply tayo ng ganyan. Meron nga raw ganyan kaya lang. Pero masaya ka doon sa part na yun na maraming mabibigyan na pabahay. Actually, marami nang nabigyan ngayon Masaya ako. Saan ba ito? Baka nasadya na ako na Mensahe niya po sa ating Presidente. Pag napanood yung video na ito kay President, ano yung mensahe mo sa kanya? Presidente, salamat sa mga biyayang binibigay ninyo para sa aming mahihirap. Nga lang ang kagaya ng mga proyektong mamahaling gulay, kasi tindera lang din ako. Huwag naman masyado bigas. Napakahirap kaya. Dati ang bigas ko lang na binibili, 30 lang. Ngayon, 60 na. Siya mang anak ko. Yung 1 kilo ko, kulang pa. Kaya yun lang ang aking pabor. Salamat sa binigay mong proyekto. Babahal lang natin ang mga bilihin. Sa lahat, ate, isang tanong na lang, may bala ka pang magdagdag pang 10? Wala na nga akong asawa, dadagdagan ko pa. Kaya nga single mother, di ba? Yan pa.
Hintayin mo makapag-asawa ko ulit. Yeah. Salamat, ate. Thank you. Ito naman sila, ate. Okay, so at yan po ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan at naway iyong pag-ibig ay tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.